Alam mo ba na ayon sa Biblia, ang paghihirap ng isang taong matuwid ay hindi itinuturing na pagkatalo, kundi bahagi ng mas malalim na proseso na hindi agad nakikita ng tao. Ito ang isa sa pinakamahirap na tanong sa pananampalataya. Kung mabuti ang Diyos, bakit siya pumapayag na magdusa ang mga taong sumusunod sa Kanya? Sinagot ito ng Biblia. Sa katunayan, tahasan nitong hinaharap ang tanong na ito. Isa sa pinakamaagang halimbawa ay ang kwento ni Job. Inilarawan siya ng kasulatan bilang walang kapintasan at matuwid, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Gayunpaman sinubok siya ng Panginoon. Siya ay nawalan ng ari-arian, mga anak at kalusugan, hindi dahil nagkasala siya, kundi sa kabila ng kanyang katapatan. Dito malinaw na sinasabi ng Biblia na ang paghihirap ay hindi otomatikong parusa. Sa aklat ng Job, ipinapakita na ang kaalaman ng tao ay limitado. Ang nakikita lamang ng tao ay ang sakit, ngunit ang hindi nakikita ng tao ay ang mas malawak na konteksto ng nangyayari. Hindi ipinaliwanag ng Diyos kay Job ang lahat ng detalye. Sa halip, ipinakita niya ang agwat sa pagitan ng kaalaman ng mailalang at ng nilalang. Lumilitaw dito ang isang mahalagang prinsipyo na ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang kawalan ng layunin. Sa mga awit, paulit-ulit binibigkas ng mga matuwid at nananampalataya ang salitang, "Hanggang kailan o Panginoon?" Hindi ito tanong ng mga masasama, kundi ng mga taong nananatiling nananalig kahit nasasaktan. Ang Biblia ay hindi nagkukubli ng emosyon. Pinapakita nitong ang pananampalataya ay maaaring magsama ng pagkalito, lungkot at paghihintay. Sa Bagong Tipan, lalo pang lumilinaw ang ideyang ito. Sinabi ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay hindi garantiya ng kaginhawahan. Sa halip, binanggit niya ang pagdurusa bilang bahagi ng landas. Dito malinaw na ang pagsunod kay Kristo ay may kaakibat na paghihirap, ngunit ang kaligtasan ay tiyak. Sa Ebanghelyo, ipinahayag ni Apostol Pablo na ang paghihirap ay maaaring magbunga ng pagtitiyaga, ang pagtitiyaga ng katatagan, at ang katatagan ng pag-asa. Hindi niya sinasabing mas mabuting masaktan, kundi ginagamit ito ng Diyos upang hubugin ang panloob na pagkatao, isang bagay na hindi kayang hubugin ng kaginhawahan. Pinapatunayan nito na ang paghihirap ay nagdudulot ng pagtitiwala at kabutihan, ngunit ang kaginhawahan ay nagbibigay kasakiman at pagiging makasarili na nagiging dahilan upang tayo ay maging masama. May isa pang mahalagang punto ang Biblia na ang hustisya ng Diyos ay hindi palaging agarang nakikita. May mga pagkakataong ang masasama ay tila umuunlad, habang ang matuwid ay nagdurusa. Ngunit ayon sa kasulatan, ang kasalukuyang kalagayan ay hindi ang huling hatol. Ang pananaw ng Biblia ay pangmatagalan, hindi pansamantala. Ito ang dahilan kung bakit hindi ipinapangako ng Biblia ang kawalan ng sakit, kundi ang presensya ng Diyos sa gitna nito. Kung iisipin, ang pagsunod kay Kristo ay may kaakibat na pagdurusa, ngunit hindi Kanya iiwan, habang ang pagsuway ay madalas madali at walang paghihirap, pero ito'y hahantong sa kamatayan. Sa huli, ipinapakita ng Biblia na ang paghihirap ng matuwid ay hindi ebidensya ng kawalan ng Diyos, kundi patunay na ang pananampalataya ay umiiral kahit wala ang agarang sagot. At kung may isang mensahe ang malinaw, ito ay ang Diyos ay hindi laging nagpapaliwanag, ngunit palagi siyang may layunin. At marahil, ang tanong ay hindi kung bakit may paghihirap ang matuwid, kundi kung ano ang ginagawa ng paghihirap sa puso ng taong patuloy na nagtitiwala, kahit hindi pa niya nauunawaan ang lahat. Ikaw, kaibigan, nakahanda ka ba sa pagdurusa makamit lang ang kaluwalhatian ng Diyos?